kung contractor po siya ng NIA, so for sure may budget po yan. Bakit po kayo nagpaluwag? Pero nakakapagtaka, Sir Carl, dumampunit. Bago kasi simulan yung isang proyekto ng gobyerno, may bidding yan. Oo. May nasimulan ba na proyekto? Mayroon, ma'am. Kailan po siya nag-down payment po sa inyo ng 300,000? Kahapon, ma'am, nung nalaman nilang naibitag sila. Kaya sila nakipag-ugnayan agad sa'yo kasi kung hindi pa manghihimasok yung bitag, hindi ka nila babayaran. Tama po ba, Sir Leo? Oo, sir. Mahirap yung ganyan, sir. Kaya ayusin mo na to, tapusin mo na at huwag mo na uulitin sa ibang tao ito, sir. No? Ang gusto kong sa inyo, yung hindi nila binigay yung pera kong nagastos ko sa project na yan na nanggaling sa aking bulsa. Ako po ay isang presidente ng Farmers Irrigation Pump ng TC at saka farmers sa Toblay School of Industry. Project ng mga estudyante, mga tinatanim nilang gulay, tapos para sa farmers, para sa gulay rin nila, para sa kanilang consumption. Kasi ang gusto ko yung project na yan matapos at may magamit na. Yung paluwal ko po 441,000 K. At nagpaluwal ako kasi ibig kong matapos yung project at maumpisaan sa hanggang matapos. Sir Ben, ang gusto kong itulong sa akin yung maibalik lang yung pera kong nagastos ko yan sa project na yan. Kasi gumana-gana na marami nang natulungan yung irrigation. Makakausap natin ngayon mula Benguet si Mr. Leo Buyay. Magandang araw po sa iyo, Sir Leo. Magandang din araw sa inyo, sir. Okay. Sir Leo, si Tonet po ito, si Bitag Tonet. Kasama ko po si Sir Carl Tulfo at si Bitag Din. Sir Leo, nagpaluwal ka po ng 500,000. 141,000, sir. 141,000. Hindi. 441,000, sir. So, Okay, almost 441,000 yung ipinaluwal nyo. Kulang-kulang 500. Gano'n na. Opo. Bakit po kayo nagpaluwal? Naglabas ng 500,000. Dahil doon sa project, i-finance ko doon sa project na ginawa min na project ng NIA. Finance. Di po ba, Mang Leo, Sir Leo, di po ba may contractor yan? Parte po ba kayo sa contractor? Mayroon ho, sir. Okay. Ano po yung contractor dito? Si Eliazar Tobias, sir. Eliazar Tobias. Tama po ba, Sir Leo, si Engineer Eliazar Tobias po, yung tinutukoy nyo na kontraktor? Oo. Paano nyo naman po nakilala ito, si Eliazar Tobias po? Kilala ako ni Sir Gilbert Abiliera kay Tobias. Sino naman po yun, sir? Si Sir Gilbert, sino naman po? Kumbaga, kakilala nyo rin na pinakilala sa inyo si Eliazar Tobias. Ganun po ba kung paano nyo nakilala itong kontraktor? Yan nga, si Gilbert na Abiliera, siyang nagpakilala sa akin. So paano nagkakilala itong Gilbert tsaka ikaw? Siya, dating ko dito sa ako, bayan ko, asawa ng parang auntie ko. Mang Leo, may tanong lang po ako. Ito po ay project ng NIA, National Irrigation Administration. Tama po ba? Oo, ma'am. Okay. Si Mr. Tobias, Engineer Tobias, ay contractor po ng NIA. Oo, ma'am. Kung contractor po siya ng NIA, so for sure may budget po yan. Bakit po kayo nagpaluwag? Nagpaluwal ako kasi gawin muna bago masingil yung pera, matapos muna. Pinausap ako ni Gilbert na i-finance namin muna, mag-loan ka, mag-finance tayo. Sabi niya sa akin, babawas yung gastos. Ibawas ang gastos? Anong ibig sabihin nyo, sir? Ibawas namin kapag matapos na ang project na masisingil yung pundo. Kumbaga, ibabalik. Pag nakuha na yung budget, Sir Leo, saka ibabalik yung pinaluwal nyo na pera, yung inabono nyo. Ganun po ba? Oo, sir. Pero nakakapagtaka, Sir Carl, Dumamtunit. Bago kasi simulan yung isang proyekto ng gobyerno, may bidding yan. Oo, may bidding, di ba? May kontrata yan na award dun sa nanalo at sila yung magsisimula ng proyekto. Kumbaga, hindi masisimulan kung walang budget. Kaya nga nililinaw ko dito kay Sir Leo, kung siya ba'y kaparte noong contractor nitong contractor company ni Mr. Gilbert
O ni Mr. Tobias, na Eleazar Tobias. Kung kaparte ka ba, isa ka ba sa mga engineers, ano po ba yung naging papel mo? O financer ka lang ba talaga? Ako ay isang beneficiary ng tubig na yan. May kami doon, sakaan kami. Kaya isa akong beneficiary at isang presidente. Presidente ng asosasyon? Oo, Opo. ng farmers. Sir Leo, may nasimulan ba na proyekto? Meron, ma'am. Meron. Yun nga lang, hindi po natapos. Tapos na. Natapos. Kaya nga nasingil na yung So natapos na at ikaw ay sinisingil mo na yung nagamit mo ng pondo para doon sa proyekto na ginawa mo. Tapos hindi ka pa rin binabayaran nitong Eleazar. Tama po ba, sir? Oo, sir. Okay. Pagkaintindi ko, kabahagi na siya nung kontraktor at itong si Engineer Eleazar Tobias, yung kanilang ng kontraktor, So, doon nag-finance si Sir. Kumbaga, nag-invest siya doon ng pera. Sa pangako ni Mr. Eleazar na maibabalik pagtapos na ang proyekto at makasingil na sila sa National Irrigation Administration. Yun po ang aking pagkakaintindi. Tama po? Oo. Pero nakasingil na po ngayon at hindi pa po kayo nababayaran. Noong hapon, tinawagan kami ng NIA, Sargudo, tapos usap-usap kami. Pero nag-down payment sila ng 300,000. Kailan po siya nag-down payment po sa inyo ng 300,000? Kahapon, ma'am, nung nalaman nilang naibitag sila. So dahil sa amin, kaya kumbaga naipot-ipot sila sa kansunsilyo nila, kaya sila nakipag-ugnayan agad sa'yo. Kasi kung hindi pa manghihimasok yung bitag, hindi ka nila babayaran. Tama po ba, Sir Leo? Oo, sir. Okay, sir. Sandali. Kailan kayo una nag-start ng project? Kailan yung sinimulan? Oy, medyo matagal yon, sir. Higit 1 taon siguro Okay. bago matapos. Kung matagal mo na sinimulan yung project, kailan kayo natapos? Noong November 5, sir. November 5. Okay, mga isang Ng buwan. 2023? 2023 ba o 2022? 23 ngayon. Nakaraang buwan lang. Kailan po nakasingil sa NIA, si Engineer? Second week siguro. Second week ng November. Oo. So Kasi hindi ko parang- alam, hindi niya pinaalam sa akin. Nung nakasingil siya, hindi niya pinaalam sa'yo na nakasingil na siya. Okay. Oo, ma'am. Paano niyo naman nalaman po na nakasingil na? Tinawagan ako. Nagkwentahan kaming tatlo doon kay Gilbert. Pagkatapos, tinignan ko yung listahan ko ng mga nagasto ko. Sabi niya, naligatid ng 81,000 at ang sabi niya, shoulderan ko yon. Sabi ko naman, hindi ko si shoulder na yan kasi sa akin may mga resibong Sir Leo, matanong ko lang, kailan yung next daw na magiging bayad nitong ni Engineer Eleazar doon sa susunod niyang pambayad yung 141 or 44,000 kung hindi ako nagkakamali? mayroon pa yung nakita ba yung retention? Yung retention na 158 pero may bawas siguro doon na baka maging 140 siguro. Ako na lang ang kukuhan yan, hindi nila kukunin yon. Okay. Yun sana. Ganito, Sir Carl gusto kong hilingin. Sir Leo, paliwanag lang natin kung ano yung retention. Yung retention kasi, yun yung parang pondo. Pondo doon sa proyekto na kapag magkaroon ng problema ang proyekto after 1 year o after 6 months, depende dun sa naging kontrata. Yun yung kukunin, no? Para ipanggastos doon sa project. Yun yung retention na sinasabi ni Sir. Yes, hello. Opo. Si Engineer Godofredo Bilaki po ay isang provincial head ng National Irrigation Administration ng CAR, Benguet Satellite. May inilapit kami, sir, na case where may isang engineer daw na contractor ng NIA at may kinuha daw ito na magsasaka o tao din siguro nagagawa doon sa proyekto. Beneficiary. At yung nangyari ay nagpaluwal ito ng pera. Tapos, nung natapos ng kanyang proyekto, siningilan niya yung kanyang head, which is yung contractor na associated sa inyo. At hindi pa daw nabayaran na nakaraan. Pero may kakabanggit lang sa amin na may 300,000 na nabayaran nung December 14. Anong detalye nitong case, sir? Nung December 13 po, nung na-receive po namin yung sulat niyo po, sir, na may pumunta doon na si Sir Leo Buyay na may query regarding yung sa libo daw nila doon sa project na natapos doon. So, upon receipt of
year later, tinawagan ko silang dalawa at nag-schedule kami na mag-meet kami noong December 14 at 8 o'clock. At salamat naman at nag-comply sila. Nag-usap sila, so bali nag-reconcile sila sa mga kanilang yung mga gastos tungkol doon sa project. Labasan sila na yung mga dokumento, yung mga receipt, yung mga kwan. Halos naayos naman kahapon at napagkasundo na sila na kwan. Tapos binayaran na ni contractor yung 300,000. Sir, matanong ko lang, ano nangyari? Bakit pa umabot sa ganitong punto na lumapit pa sa amin yung tao para lang magkaroon ng paraan para bayaran siya? Yan ang rin yung kwan namin, sir. Kasi actually, yung contractor namin na ito na kwan na yung contract. So, bali siya na lang po yung bali katransact po namin doon sa yung project. Ganun pala na nag-draw siya ng mga libo doon sa mismo sa community, employment sa community, yung mga biting beneficiaries mismo yung mga nagtrabaho. Nung nabayaran na po, per kwan yung bayad na kami receive yata nung November, ang alam namin, ayos na wala na siyang mga responsibilidad doon. So, not knowing na may ganito talang sitwasyon. Ganito na lang, sir. Ano ang tuluyan nyo magagawa dito kay Leo para tuluyan na siyang matapos ng kanyang problema? May napagkasunduan sila kahapon na as per the usapan nila, sabi nila na yung bayad na 300,000 na ibayad niya kahapon. Kasi retention daw. Ma-receive niya yung retention. Hindi na siya papapansin. Ano, sir, ang magagawa nyo dito kay Eleazar? Yung susunod siguro kung hindi niya mabayaran yan, talagang mag-forfeit na lang yung retention niya at baka with approval ng director na talagang yung nagpamahon lang na nagkunti kung talagang may kung hindi niya nabayaran lahat yung mga responsibilidad niya doon sa trabaho. Engineer, makaka-apekto ba to sa estado po ni Engineer Tobias dyan, no? Sa mga darating na projects po na meron pa ang NIA? Siguro kung talagang makuha na ito, kasi wala naman kaming basis kung sakaling ay mag-debid ulit siya dito sa mga project na darating pa sa office, baka sa regional office na po kung anong, kasi may papaabot po namin ito sa regional office para at least mabigyan ito po ng pansin kung paano ang gawin nila sa kanya. Ganun pa man po, maraming salamat po dun sa mabilisang pag-aksyon nyo po dito sa Sumbong, no? Hiling lang po namin, no, sa bitag po, sa hashtag ipabitag mo, na matutukan po sana hanggang sa matapos po, no, yung problemang ito. Maraming salamat po, Engineer Godofredo. Sir, narinig ko na nagkaroon na kayo ng usapan at ikaw ay nag-down ng 300,000 dito kay Leo. Tama po ba ito, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anong magagawa nyo dun sa huling remaining balance nyo daw, sir? Pagkatapos nito, mag-agree kami ulit, mag-unit, tapos i-settle namin yung huling niyang balance po. Itatanong ko lang, sir, bakit umabot sa punto na hindi nyo siya na bayaran pa kaagad nung pagkatapos na mismo ng proyekto? At bakit umabot po sa punto na siya pa nagpaluwal or siya pa yung gumawa? Ang nangyari po dun, sir, is that nung sila po kasi nag-umpisa ng project dahil gusto nilang trabahoin yung project, sir. And then, nung hindi umuusad, ako na po yung nag-rescue para matapos lang po yung project po, sir. So hindi pa siya natapos totally, tapos tuluyan yung tinapos yung project? Yes po, nabingga po kasi hindi umuusad. Okay, siguro naman kasi, sir, nahirapan din itong si Leo na talagang tapusin yung project. Baka kasi siguro kinapos din ng kasi syempre dapat during the project itself, dapat may budget na yan coming from NIA, since project yan ng NIA, no, sir? Ang sabi po kasi sa akin na kaya nilang tapusin yung project, kaya binigay ko sa kanila na pinatrabaho ko sa kanila po. And then, hindi pa kanila na kaya dahil ako na lang po ang nag-rescue po. Nag-rescue. Matanong ko lang, Engineer Eleazar, oo. Ito ba nung una, sabi mo, ni-rescue mo yung proyekto? That means, nung una ba, proyekto na ba ito initiated ba ni Mr. Leo Buyay? Kumbaga, ito ay project ng gobyerno? Or nung himasok ka lang, saka ito sinuportahan ng gobyerno? I-enlighten mo lang po. Hindi po. Ang nangyari dyan is bidding yan. Ako po yung nakibid dyan. Lisensya po natin ang nagamit. So, under sa pangalan nyo, sir, nilagay yung project? Yes po. Yes, parang dahil gusto niya magtrabaho, dahil yun nga, dahil nasa takupan daw nila yung source,
binigay ko naman po para makapagtrabaho sila at mabigyan ng... So tulungan. Okay. Sige sir, siguro sahan ko na lang na talagang tutuparin nyo itong usapan ninyo dun sa huling balance month, dun sa pinag-usapan nyo din. Ito naman yan eh. Kababayan ko din yan po kasi kaya may tiwala ko sa kanya. Siyempre may tiwala. So isang lugar lang kayo, magkababayan kayong dalawa. Yes, sir. Okay. So ganun pa naman pala magkababayan lang kayo, dyan lang kayo sa area. Oo. O di dapat masettle nyo na between sa inyong dalawa, ano po? Yes po. Next time, sir, be more cautious and alert siguro pagdating sa mga ganyan na bagay. Kasi mahirap na, syempre, yung pagdating sa ganyan, yung mga bayaran is yung pagrereklamo. Mahirap yung ganyan, sir. Kaya ayusin mo na to, tapusin mo na, at huwag mo na uulitin sa ibang tao ito, sir, no? Baka may gusto siyang sabihin kay Sir Leo. Nandiyan po sa kabilang linya, Sir Eliazar, si Sir Leo. Baka gusto niyo siyang bigyan ng assurance kasi yung inilapit lang naman sa amin ni Sir Leo, yung mabayaran siya. So sige po, bigyan niyo siya ng assurance po, Sir Eliazar. Sa kabilang linya po. Ang kan po dyan is that inimit ko ulit po siya sa ngayon or bukas para itutuloy namin yung pan. Gagawa ko ng black and white sana sa kanya. Okay. Para matapos na po ito. Sir Leo, okay ba yan sa'yo? Ang gusto ko, yung may balik lahat yun kasi pira ko yun. Sir Leo, ito na si Eliazar. Sinabi na kakasabi lang dito kanina, nakikitain ka o bukas na bukas para ibigay na ang remaining na balance. Oo. Okay na ba yun sa'yo, sir? Oo, sir. Parang hindi yata Yung masaya si Sir 141 Leo. Sir Leo, hindi ka ba masaya? Galit ka pa? Ano po ba? Masaya ako. Masaya. Gusto na Okay. namin linawin kasi parang galit ka pa, Sir Leo. Oo, sir. Kaya nga nandito, ginawa na natin ng paraan, kinausap na natin yung NIA, kinausap na natin itong si Sir Eliazar, at ginawa na natin ng paraan, no, Sir Leo? At okay na ba yun sa'yo? Okay na po, sir. Salamat po. Okay, sige Sir Leo. Maraming salamat at Sir Eliazar, maraming salamat din. Kaya ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo. May tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak #ibabitag mo.